Minsan, punong-puno ng saya at minsan naman ay puno ng kalungkutan at bigati ang buhay niya. Ganito inilarawan ni Hana ang buhay meron siya. Naiisip niya, hindi ba? Pwedeng maging masaya na lang ang lahat at magkasama kami lagi? Bakit pa kasi ako iniwan ni inay? Parang kailan lang, sobrang saya lang namin. Ngayon, sobrang hirap tanggapin na sumama sa iba si inay at wala na rin si itay. Malungkot niyang bulong sa sarili habang nakatanaw sa kawalan. Nagkahiwalay ang kanyang mga magulang dahil sumama sa iba ang kanyang ina at iniwan siya sa pangalaga ng kanyang lola at ama. Ngunit laging naglalasing ang kanyang ama dahil sa pagkabigo. Hindi niya matanggap na iniwan siya ng babaeng mahal niya. Pinabayaan niya ang kanyang sarili na malulung sa alak hanggang sa nagkasakit at hindi na kayanan pa ang kanyang katawan, ang komplikasyon sa kanyang katawan at bumigay na rin ito. Mahirap ang mawalan ng isang ama na siya sanang inspirasyon niya sa bawat pangarap na ninanais niya. Ngunit gumuho ang lahat na mawala ito. Habang nakaupo siya sa may tabing ilog, hindi niya mapigilan ang maiyak dahil sa mga nangyari. Umagos ang mga luha niya sa kanyang mga pisngi at sabay singhot niya. "Hey, bakit ka umiiyak?" Tanong ng binata na nagbumula sa kanyang tabi. "Ha?" Maangan niyang tanong, sabay tingin sa nagtatanong. "You're crying. Why?" Takang tanong ng binata, sabay abot ng panyo. "Ha? Hindi ah. Napuwing lang ako." Kunwaring pinahid niya ang kanyang mga mata. "No, kanina pa kita tinitignan. Umiiyak kang mag-isa dito, kaya pinuntahan kita." Turan niya, sabay upo sa kanyang tabi. "Teka, sino ka ba?" Takang tanong niya, saka siya bahagyang umurong palayo sa binata. "I'm Greg Falcon, and you are?" Tanong niya, sabay upo nito sa tabi niya. "Ha? Pasensya na po. Aalis na ako." Sabay tayo at alis nito. Wait." At hindi niya naituloy ang sasabihin dahil nakalayo na ang dalaga sa kinaroroonan niya. Napatingin na lang siya sa dalagang naglalakad palayo at saka siya napangiti ng bahagya. "She's gorgeous. I like her simplicity." Bulong niya sa isip. Lumipas ang ilang segundong pag-upo, agad na rin siyang umalis para pumunta sa kanyang sports car. Huminto kasi siya saglit sa may tabing daan para sana hintayin ang kaibigan na nasa hulihan pa. Ngunit nang mapatingin siya sa di kalayuan, nakita niya ang magandang dalaga na umiiyak sa tabing ilog na mag-isa. Kaya naisipan niya itong puntahan at tanungin. Ngunit iniwan rin siya ng dalaga. Nang makalapit siya sa kanyang kotse, agad namang huminto dito ang isang magarang sasakyan na kulay black. "What's up, dude?" Tanong nito nang maibaba nito ang salamin ng sasakyan. "Nothing, dude. So let's go?" Turan niya at saka siya sumakay sa kanyang sports car na kulay red. Tumango lang ito at saka nauna sa pag-arangkada sa daan. Nagkarera sila sa daan at nanalo ang binata dahil mas mabilis siyang magpatakbo kaysa sa mga kasamahan. Pagdating sa finish line, agad siyang bumaba ng sasakyan at natatawang nagsindi ng sigarilyo. Sabay lapit ang mga babaeng nakasuot ng maiksing shorts na pinarisan nila ng crop top na kulay red. Sabay pulupot ng isa sa braso ng binata. "Baby, ang galing mo talaga." Malandi niyang sabi sa binata. "Thanks, babe." Sabay kindat niya sa mga babaeng nakapaligid sa kanila. "Hey, kung saan-saan ka na naman nakatingin eh." Pag-iinarte nitong sabi. Tumawa lang ang binata sa tinuran niya. "Just wait here." Sabay alis niya sa pagkakahawak ng babae sa kanya. Iniwan niya ito
at saka siya lumapit sa mga kaibigan. Dude, wala pa rin kaming laban sa'yo. Ang galing mo pa rin talaga. Nagagalak nitong Turan. Hey, magaling rin naman kayo ah. Kulang lang sa ensayo. Natatawa niyang sabi. Tama dude, kailangan pa nga talaga namin ng ensayo. Saad ng kaibigang si McCoy. At saka sila nagtawanan. Yes. So paano mga dudes? Kita-kits na lang tayo sa sunod na racing natin? Sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Sure dude. At sabay-sabay na silang nagsipagpunta sa kanilang sasakyan. Kasama niya naman ang babaeng kanina pa naglalandi sa kanya. At matapos ang isang oras na pagkikipaglandian sa babae, agad na rin siyang umuwi sa kanilang bahay. Binuksan kaagad ng gwardya ang gate at agad namang ipinasok ng binata ang sasakyan sa loob. Pagbabaan niya sa sasakyan, mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay. Pagbungad niya pa lang sa pinto, naroon na agad ang kanyang nakakatandang kapatid. Where have you been? Inis nitong tanong sa kanya. I'm tired, maikli niyang sagot. What? You are tired? Tired for what? Sigaw ng kapatid. Kuya, I need to rest. Walang gana niyang sagot. Ngunit, sinapak siya ng kapatid. I said, where have you been? Bakit madaling araw ka nang umuwi? Hindi mo ba alam na nag-aalala na sa iyo ang lahat? Tapos ikaw, wala kang inatupag kung hindi ang mga racing na yan? You are dumb, hard-headed. Sigaw ng kanyang kapatid sa kanya. Napahawak siya sa kanyang mga labing pumutok dahil sa sapak ng kapatid. Ngunit, hindi siya gumante o nagsalita man lang. From now on, Greg, you are suspended. Hindi mo gagamitin ang sports car na yon hanggat hindi ka nagbabago. Sigaw nito at saka siya iniwan sa sala. Wala siyang nagawa dahil ang kuya niya ang may hawak sa lahat ng desisyon sa loob ng bahay nila. Dahil siya ang itinalagan ng kanilang ama na magmando ng lahat. Siya rin ang may hawak ng kumpanya nila. Mabibigyan lang siya ng karapatan sa kumpanya pag sinabi ng kanilang ama. Ayaw pa siyang pahawakan ng ama dahil wala siyang ibang ginagawa kundi ang maging sakit lang sa ulo ng mga ito. Kaya nagre-rebelde siya minsan dahil parang ang turing ng magulang sa kanya ay hindi siya anak. Iho, what's wrong? Tanong ng butihing ina. Wala to ma, I'm okay. Sabi niya at agad na umakyat sa ikalawang palapag at dumiretso sa kanyang kwarto para magpahinga. Walang nagawa ang ina, kundi ang maiwan at tignan siyang paakyat sa hagdan. Sa kabilang banda naman ay, inaayos na ng dalaga ang mga damit ng kanyang susuotin para sa birthday party ng kanyang kaibigan. Lola, okay na po ba itong suot ko? Magilo niyang tanong sa lola niyang mabait. Oo naman na po. Napakaganda mo nga dyan sa suot mong yan. Palatak naman ng kanyang mabait na lola. Nagbibiro pa si lola? Natatawa niyang sabi. Naku po, hindi ako nagbibiro. Totoo namang maganda ka. Mana ka ata sa akin. Pagbibirong sabi ng kanyang lola. At nagtawanan silang dalawa. Maya-maya pa, may tumawag na sa kanya mula sa labas ng bahay nila. Hana? Hana? Tawag ng kanyang kaibigan. Oh, andyan na si Charlotte. Puntahan mo na. Utos ng kanyang lola. O Pula, mag-iingat ka dito ha. Paalala niya sa lola. Oo naman na po. Ikaw, mag-ingat ka rin. Huwag kang basta-basta nakikipag-usap sa mga lalaking hindi mo kilala ha. Ganting paalala ng kanyang lola sa kanya. O Pula, sabay halik sa pisngi nito. O siya, lumakad na kayo. Utos ng kanyang lola. Lumabas na nga siya para puntahan ang kanyang kaibigan. Wow! Ang ganda ng bestie ko! Pagpuri ng kanyang kaibigan. Thank you, bestie. Ikaw din naman Ang ganda mo rin sa suot mo. Ganting puri niya.
Ilang minuto rin silang nakasakay ng tricycle at nakarating na rin sila sa birthday party ng kanilang best friend na may kaya sa buhay. Grande ang birthday party ng kaibigan at imbitado sila at pumasok sila kaagad sa loob ng bahay. Ngunit bago pa man sila makarating sa loob ng bahay, may nakaharang na sa kanila. Ito yata ang humahawak ng listahan ng mga dadalo sa party. "What is your name?" Tanong nito sabay buklat sa hawak na papel. "Hana Marie Dalimbang," pagpapakilala niya. "Okay, check. At ikaw naman?" Tanong niya sa kaibigan. "Charlotte Gandang," sagot naman ng kaibigan. "Okay, pwede na kayong pumasok." Sabay check nito sa pangalan nila. "Thank you po," sabay nilang pasasalamat. Agad naman silang pumasok sa loob at pumesto sa may center table dahil doon sila pinaupo ng kaibigan. Maya-maya pa, tumunog na ang musika at nasipagtayo na ang mga guests at bisita ng kaibigan. Tumayo na rin sila para masilayan ang pagbaba ng kaibigan mula sa hagdan. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan habang nakangiti ng matamis. Nakasuot siya ng kulay rosas na gown na bumagay sa kanyang kagandahan. Nakangiti lang siya habang kumakaway sa mga taong pumalakpak sa kanyang pagbaba. Ilang segundo pa ay tuluyan na siyang nakababa at dumiretso sa may upuan na nakalaan para sa kanya sa may entablado. "Ladies and gentlemen, our debutant," sabay turo sa dalagang nakatayo malapit sa kanyang kinauupuan. "Reggie Reyes Villaflore, a round of applause." Nakangiting pakilala ng baklang MC at pumalakpak naman ang lahat. Ibinigay naman kaagad ng bakla sa kanya ang mikropono. "Thank you. Thank you so much. I am so happy to have you here tonight. I cannot imagine that I'm already 18 now. You know, when I was a little," sabay ngiti na may halong iyak. "I want to get older like my kuya." Sabay tawa niya at nagsipagtawanan rin ang lahat. "But now, I'm old enough. I can strive my goals and dreams in life. I want to thank my mom and dad to make my birthdays meaningful and happy tonight. I am so lucky that I have you in my life, mom and dad. And to my kuya, thank you also for being a good brother to me. You are always carrying me. Kuya, thank you. And to all my friends and guests here, thank you that you are here tonight. And please enjoy. Thank you." Sabay masayang ngiti sa mga taong nakatingin sa kanya. At lumapit na rin ang kanyang mga magulang at kapatid para batiin siya. Ang gara talaga ng birthday ni Reggie Bestie, no? Palibhasa kasi, mayaman sila. Palatak ng kaibigan sa kanya. "Oo nga eh. Pero para sa akin, kahit hindi ganito kabongga ang birthday ko, basta nandyan ng ang magulang ko at kumpleto kami, sobra-sobra siguro ang nararamdaman kong saya." Saka siya malungkot na tumingin sa kumpletong pamilya ng kaibigan. "Hoy Loka, huwag kang ganyan. Magiging masaya ka rin kahit wala sila. Dahil nandito kami at si Lola." Masaya niyang turan, sabay tapik sa balikat ng kaibigan. "Oo na nga." Natatawa niyang sagot, sabay baling ng tingin sa kaibigan na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang makalapit na ito, agad itong nakipagbeso-beso sa kanila. "Hoy, ang ganda mo. Ang bongga pa ng birthday party mo, Greds." Natutuwang sabi ng kaibigan. "Thank you, bestie. At nakapunta kayong dalawa. Akala ko pa nga, hindi kayo makakarating. Nag-alala tuloy ako." Saad niya. "Pwede ba yun? Pupunta talaga kami kahit anong mangyari, bestie. Birthday ng best friend namin eh." Sabay tawa. "Thank you talaga, Hana and Charlotte." Pasasalamat niya sa mga kaibigan. "Wala yun. Teka bes, may gift kami sa'yo. Sana magustuhan mo." Sabay abot nila ng kanilang gift.
Oo naman, kahit ano pa ang laman ng gift nyo, basta't galing sa inyo, magugustuhan ko lahat no? Sabay tawa nilang tatlo. O siya, kumain na kayo mga bes, at pupunta na muna ako sa mga guests ha. Sabay alis nito sa kinaroroonan nila. Ang saya talaga ng birthday party ni Greg's bestie no? Palatak naman ng kaibigan. Oo nga eh. Tayo na, kumuha na muna tayo ng makakain bago tayo magtsikahan. At kumuha na nga sila kaagad ng pagkain at agad na bumalik sa kanilang mesa. Magilaw namang sinalubong ng kaibigan nila ang mga bisita nito at masayang nakangiti sa mga guests niya. Lumipas ang ilang oras, natapos na rin ang birthday party ng kaibigan nila at nagpaalam na rin silang umuwi. Bestie, paano? Uwi na kami? Paalam niya sa kaibigan. Okay, bestie. Pero ipapahatid ko na lang kayo kay Manong. Pagbubuluntaryo niyang sabi. Nako, bestie. Wag na. May mga pwede naman kaming masasakyan sa labas eh. Hindi. Ipapahatid ko na lang kayo, okay? Magtatampo ako pag hindi niyo ako susundin. Sabay puot niya. O siya. Sige na nga. Go na tayo, besh. Sabi naman agad ni Charlotte. Sandali, at sasabihin ko si Manong. Agad niya namang pinuntahan ito. Lumipas ang ilang minuto, agad namang silang nakasakay sa kotse ng kaibigan at inahatid na nga sila sa kanilang bahay. Sa kabilang banda naman, nakapag-ayos na sa kanyang sarili ang binata at agad na bumaba ng hagdan. Pagkarating niya sa may sala, nagsalita ang mayodroma sa kanyang likuran. Senyorito, kumain na po muna kayo, sabi ng mama mo. Magalang niyang sabi. Aalis ako, busog pa ako. At saka na siya nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit bago pa man siya makalabas, nagsalita ang kanyang ama. Greg, where are you going? Tanong nito. Humarap naman siya kaagad dito at yumuko bilang pagbibigay galang sa kanyang ama. Sa school, Dad, para tignan po ang mga pamamalakad sa school na pinatayo mo. Isa ang ama sa may-ari ng isang exclusive school sa kanilang lugar, kaya kailangan niyang dalawin ito para naman may mapakita siyang ginawa niya. Wow! Mukhang nagbago ka na agad, Greg. I hope tuloy-tuloy na yan para maibigay ko rin sa'yo ang kalahati ng kumpanya. Natatawang palatak ng ama at narinig iyon ng kapatid. What? Bakit mo ibibigay na sa kanya ang kalahati ng kumpanya, Dad? Wala pa naman siyang napapatunayan ah. Inis na sabi ng kapatid. Son, hindi naman siguro masama kung subukan ng kapatid mo kung ano ang kaya niya. Sabi ng ama. Tumango lang siya sa ama at agad nagpaalam. Dad, I have to go. Magalang niyang paalam sa ama. Inis namang umalis ang kapatid nito. Okay, son. Mag-iingat kayo. At saka na sila sabay na lumabas ng kapatid. Wala kang mapapatunayan. I swear. Galit na sabi ng kapatid sa kanya at padabog na binuksan ang kotse nito at pinaarangkada paalis. Napailing na lang siya sa reaksyon ng kapatid at hindi na niya ito pinansin pa. Sumakay na rin siya sa kanyang kotse at umalis. Sa kabilang banda naman, nag-aayos na si Hana para maaga siyang makapasok sa kanyang school dahil first day of school nila ngayon. Lola, alis na po ako. Baka po kasi malate po ako. Nagmamadali niyang paalam sa kanyang lola. Sige apo, mag-iingat ka ha. Sagot naman ng lola niya. Opo, sabay labas niya ng bahay. Pagdating niya sa labas, nakaabang na pala ang kanyang best friend. Wow, ang aga yata ngayon. Natatawang palatak ng kaibigan. Yes, of course. First day of school ngayon, kaya dapat maaga tayo. Sagot niya sa kaibigan. Oo na, tayo na nga. At sa kanila pinara ang tricycle na papalapit sa kinaroonan nila. At sumakay sila agad. Lumipas ang ilang minutong biyahe, nakarating na sila sa paaralang pinapasukan nila.
Ilang units ang kinuha mo ngayon na semester, Besh? Tanong ng kaibigan. Nasa 29 units lang, Besh, para hindi masyadong hectic sa schedule, sabi niya. Okay. Ako kasi, kumuha ako ng 33 units, so masyadong akong busy this semester. Saad naman ng kaibigan. So, paano? Punta na ako sa first subject ko. Paalam niya sa best friend. Magkaiba sila ng course ng kaibigan, kaya hindi sila magkasama sa klase. Pero nagsasama sila pag vacant time nila. Naglakad na si Hana sa may hallway para pumunta sa kanyang first subject. Ngunit, hindi pa man siya nakalampas sa office ng school nila, may biglang lumabas sa office na yon at bigla siyang bumangga sa isang matipunong katawan na out of balance siya at buntik na siyang matumba. Ngunit agad naman siyang nahawakan ng matipunong braso bago pa man siya matumba. Napatingin siya sa mukha ng lalaking sumalo sa kanya at nagkatitigan sila ng ilang segundo. Hindi niya napigilan ang kabog ng kanyang dibdib nang makitang napakagwapo pala ng lalaking sumalo sa kanya. Hey, are you okay? Marahang tanong ng binata sa kanya. Napakurap-kurap siya nang marinig ang mga katagang binigas nito. Ha? Opo. At agad siyang tumayo at lumayo ng bahagya sa binata. At napangiti naman ang binata sa naging reaksyon niya. Okay ka lang? Malumanay nitong tanong sa kanya. Ha? Okay lang po ako. At sa kanya ito nilampasan dahil parang tambol sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Hey, wait! I think nakita na kita. Sabay pigil ito sa kanya. Nako, baka kamukha ko lang po yung nakita mo, sir. Pag-iwas niya sa sasabihin nito. No, naalala ko na. Ikaw yung babaeng umiyak sa may tabing ilog, right? Pag-alala niya sa araw na yon. Ha? Opo. Alis na po ako, sir. Baka malate po ako sa isa kong subject. Pag-iwas niya, sabay mabilis na lumayo sa binata. Napapailing na lang ang binata sa reaksyon ng dalaga. Nakapasok na siya sa magiging room niya at nakita niyang halos kompleto na ang lahat. Yes? Anong kailangan nila? Tanong ng lalaking nasa pisara. Dito po ba ang third year set A? Magalang niyang tanong sa lalaking nagtanong sa kanya na sa tansya niya ay ito ang professor sa room na ito. Yes, dito nga. Pasok ka, sabi ng professor. Okay po. At saka na nga siya pumasok at naghanap ng mauupuan. Ngunit bago pa man siya makahanap, may agad na tumawag ng pansin niya. Han, dito! Tawag ng babaeng nakakilala sa kanya. At napangiti naman siya nang makitang kilala niya ang tumawag sa kanya. Lumapit siya kaagad sa kinaroonan nito. Tabi na lang tayo. Tutal, wala naman akong katabi eh. Maarte niyang turan. Sige Melissa, sagot niya naman at saka siya tumabi dito. Alam mo ba na darating ngayon yung may-ari ng school na ito? Kinikilig na sabi ng katabi. Ha? Talaga? Bakit mukhang ang saya-saya mo? Maangan niyang tanong sa katabi. Loka, hindi mo ba alam na isa siyang modelo at sobrang gwapo? Kinikilig pa nitong turan. Pero hindi siya interesado sa mga sinasabi nito. Kaya inayos na lang ang kanyang mga gamit at inilabas ang isa niyang notebook at ballpen at nagsimula siya magsulat na kung ano sa notebook niya. Maya-maya pa, nagsalita ang professor nila sa harapan. Class, attention please. I want you to behave and listen to our visitors for today. The owner of this school is visiting us today. Pag-aanunsyo nito sa kanila at sabay nagsipagbulungan ang mga kaklase niya. Wow! Yung may-ari ng school? Naku, ang gwapo nun! Kinikilig na turan ng mga kaklase niya. Ngunit wala siyang pakialam
sa mga sinasabi ng mga ito. Maya-maya pa, tinatawag silang lumabas at pumunta sa mini-gym ng school para doon magpakilala at magsalita ang may-ari ng school. Ano ba yan? Bakit pa kasi dun pa? Pwede naman sigurong pumunta na lang siya by classroom. Inis niyang turan. Hey, naiinis ka yata? Ayaw mo bang makita ang may-ari ng school na ito? Tanong nito sa kanya. Wala naman akong pake eh. Sagot niya. Halika na at baka mas special mention ka pa dito. At agad na siyang hinila ng katabi palabas ng room. Nakahanda na ang lahat at nakapwesto na sa bawat upuan ang bawat estudyante. Nakaupo sila ng kanyang kaibigan sa may harapan na malapit sa stage. Magsimula na rin magsalita ang MC para ipakilala ang anak na may-ari ng school. Students, let us welcome Mr. Greg Falcon, the son of George Ganuan Falcon, the owner of this school. Please, a round of applause. Sabay masayang pumalakpak ang mga estudyante habang namamangha sa kagwapuhan ng binata. Thank you so much, students, and also to our teachers and principals who are always here to teach and guide you for all your lessons. I am so happy to be here today, and I'm glad to see you. And to all our beloved students here, I hope you are continue to pursue your dreams and goals in life. Stay positive and focus to your studies. Thank you for having me here today. Sabay-sabay nagsipagpalakpakan ang lahat, maliban sa dalaga na walang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Napansin ng binata ang dalaga na hindi man lang tumingin sa gawin niya. Nakatingin lang ito sa kanyang notebook na kung may anong isinusulat. Students, please attention. Focus in your studies to strive your dreams. Ang huli niyang sabi at nasipagpalakpakan na naman ang lahat. Wala pa rin pakialam ang dalaga. Maya-maya pa nasipag-alisan na ang lahat at nasipagpuntahan na sa kanilang mga rooms. Hey, mukhang busy ka ata. Natatawang sabi ng binata nang mapansin na hindi pa rin siya umaalis sa kanyang upuan. Ha? Maangan niyang tanong. Saka siya tumingin sa paligid at nakita niyang nagsipagpunta na sa kanilang mga room ang mga estudyante. Nako, sorry po. Saka siya tumayo. Wait, mukhang hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ko kanina sa harapan. Bakit? Ano bang meron sa notebook mo? Sabay hablot nito sa kanyang kamay para makita kung anong mga isinusulat niya. Nataranta ang dalaga sa ginawa ng binata, kaya akmang aagawin niya sana ito pabalik, ngunit naitaas ito ng binata at napayakap siya sa ginawa nito. At ilang segundo sila sa ganong posisyon at nagtaka ang mga teachers sa ginawa nilang dalawa. At agad namang kumalas ang dalaga at tumakbo paalis. Naiwan namang napapailing ang binata. Mr. Falcon, did you know her? Maanga na tanong ng principal sa kanya. Maybe, I just meet her somewhere else. Tangi niya lang sagot. Okay, so we have to go, Mr. Falcon. If you want to visit our classroom, we can go now. Tango lang ang tangi niyang naisagot at saka na siya sumunod sa prinsipal. Sa kabilang banda naman, nakaupo na ang dalaga sa kanyang upuan at napapaisip siya sa mga nangyari kanina. Mukhang wala na siyang mukhang maihaharap sa mga guro at sa lalaking kumuha ng kanyang notebook. Hana, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganun na lang ang kabog ng dibdib mo sa tuwing nagkikita kayo ng lalaking yun? Naku, paano na yung notebook ko? Nakakahiya. Diary ko pa naman yun. Natataranta siya habang nag-iisip at hindi siya mapakali sa kanyang kinaupuan. Huy Hana, ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa hindi mapakali dyan. Takang tanong ng katabi. Napahawak na lang siya sa kanyang noo. Wala, may iniisip lang ako. Maikli niyang sagot.
Wow, ganun ba? Baka iniisip mo si Mr. Falcon. Di ba sabi ko sa'yo, ang pogi niya? Kinikilig niya pang sabi. Hindi, napasigaw niyang sabi. At napatingin naman sa kanya ang lahat ng bigla siyang sumigaw. Yes, Miss Dalimbang. Tanong ng professor nila habang nakahawak ng libro. Ha? Sorry po. Paghingi yan ng paumanhin sa lahat. Hoy, ano ka ba? Bakit ka naman sumigaw? Inis na sabi ng katabi. Ikaw kasi, ang ingay-ingay mo. Tangi niya na lang sagot. Lumipas ang ilang sandali, napatingin ang dalaga sa may pinto nang biglang magsalita ang professor nila. Class, please, ihinto na muna ninyo ang pagsusulat at paunlakan muna natin ang anak ng may-ari ng school, si Mr. Falcon. Saad ng professor nila at hindi mapigilan ng dalaga na takpan ang kanyang mukha ng libro para hindi siya makita ng binata. Naku, huwag niya sana akong makita. Nakakahiya, sa isip niya. Good morning, students. Magilo nitong bati sa lahat. Good morning, Mr. Falcon. Bati naman ng mga estudyante. Good. I am here today to see what's going on here. I just want to meet you guys. And I have some scholarship to build in. I hope some of you are deserved to this program. Sabay tingin niya sa gawin ng dalaga na mukhang pilit na tinatakpan ang mukha sa notebook na hawak at nagsipagpalakpakan ang lahat. Thank you so much, Mr. Falcon, for your loving and support to our students. Magiliw na saad ng professor nila. Yes, sir. It is my pleasure to help some of our deserving students. Sabay ngiti nito ng malawak. Class, give him a big clap. Masayang utos ng professor sa kanilang lahat at walang nagawa ang dalaga kung hindi ang pumalakpak. Pagkatapos nilang pumalakpak ay bumaling sa kanya ang tingin ng binata. Sir, may I talk to this girl behind the boy who was wearing blue polo? Tanong niya sa professor. Yes, of course. She's Hannah. Sagot naman ng professor. Hannah, tawag ng professor sa kanya. Napatingin naman siya sa paligid. Mukhang siya nga ang tinawag ng kanyang professor dahil nakatingin sa kanya ang lahat. Po? Maangan niyang tanong. Halika, Hannah. Gusto kang makausap ni Mr. Falcon. Magilo nitong tawag sa kanya. Opo, magalang niyang sagot at saka na siya naglakad palapit sa binata. Is this yours? Tanong nito, sabay abot nito ng kanyang notebook. Opo, nahihiya niyang sagot at agad niya namang kinuha ang notebook na inabot sa kanya. At napatingin naman sa kanya ang lahat ng classmate niyang babae na parang inggit na inggit sa kanya. Ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Thank you po. Pasasalamat niya sa binata. Ngumiti lang ito at saka na rin siya naglakad pabalik sa kanyang upuan. Thank you, Mr. Falcon. I hope to see you again. Pasasalamat ang professor nila. You're welcome, sir. I will be back. Masaya niyang saad at agad naman siyang umalis. Lumipas ang ilang minutong pakikipag-usap ng binata sa mga guro at prinsipal, agad naman siyang nagpaalam sa mga ito. Nakasakay na sa kanyang kotse ang binata, ngunit hindi niya makakalimutan ang inosenteng mukha ng dalaga at sa ilang segundong pagyakap nito sa kanya nang pinipilit itong kunin sa kanya ang notebook niya. Napapailing na lang ang binata sa kanyang ginawa. Ang awkward nangyari kanina. I feel sorry to her dahil mukhang napahiya ko siya. I want to apologize for what I did to her. Sa isip ng binata. Mabilis niya namang pinaharurot ang kotse pauwi sa kanilang bahay. Sa kabilang banda naman, lumabas na si Hannah sa kanilang room nang may biglang humaram sa kanyang dinadaraanan. Hey bitch!
Bakit mukhang kilala ka ng anak ng may-ari ng school na ito? Pagsinghal sa kanya ng babae. Oo nga, galit ding si Gunda ng kasama nitong Alipores. Isa kang gold digger, sigaw ng babae sa kanya. Wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng mga ito. Maaari bang padaanin niyo ako kung ayaw niyong mapunta sa principal office dahil sa mga pamubuli niyo? Ganting sagot niya sa mga ito. Aba, mukhang matapang ang isang ito, girls. Maldita nitong sabi, sabay senyas niya sa mga Alipores nito. Subukan niyo lang akong galawin, baka hindi niyo pa ako nakikilala. Sigaw niya sa mapagmumukha ng mga ito. Matapang ka ha? At akmang hahawakan siya sa buhok, ngunit umilag siya dito at sa kanya ito sinapak sa pagmumukha at sinipa niya naman ang mga kasama nito. Oh ano, gusto niyo ng away? Hindi ko kayo uurungan. Sigaw niya sa mga ito. At agad namang dumating ang professor nila dahil sa nangyari kaguluhan. What's wrong with you? Saway ng professor nila. Pumunta kayo sa principal's office. Lahat kayo! Sigaw nito. At wala nga silang nagawa at pumunta nga sila sa principal office. Umupo sila sa may bakanteng upuan at matiim na nakikinig sa mga sinasabi ng principal. Sinong nauna sa inyo? Tanong ng principal. Si Hana po, ma'am. Kunwaring umiiyak nitong sumbong. Sinungaling ka? Ikaw ang humarang sakit sa may pinto at akmang hihilain niyo ang buhok ko. Kaya nanlaban ako. Ako lang mag-isa, laban sa inyong tatlo. Inis yang sabi. Is that true, Caroline? Mahinahong tanong ng principal. Kung hindi kayo magsasabi ng totoo, mae-expel kayo at ipapatawag ko ang mga magulang nyo. Mahinaw niya pa ring turan. Opo ma'am, ako po ang nauna. Pag-amin niya sa ginawa. So, you are one of the bullied here in our school, Miss Caroline. I want to talk to your parents tomorrow. I don't want to allow some of bullied students here in our school. Is that clear? You too. Turo niya rin sa makasama ng malitang dalaga. Miss Patricia and Miss Clarice, I want you to bring your mother or fathers here. Maautoridad nitong sabi at saka na sila pinalabas at naiwan naman ang dalaga sa loob. At ikaw, Miss Hana, bakit mo naman sila pinatulan? Nahinahong tanong ng principal sa kanya. Ma'am, wala naman po talaga akong balak na patulan sila. Kaso, hinarang po nila ang daraanan ko at sa kanila ako sinigawan at akmang hihilayin ng buhok ko. At buti na lang po, nakaiwas ako. Diretsahang sagot niya sa principal. Okay, next time, iwasan mo na lang sila pag alam mong lumalapit sila para wala ng gulo. Ang mahinang sabi nito. Opo ma'am, magalang niyang sagot sa principal. Okay Hana, you may go now. Mahinahong sad niya sa dalaga. Okay po ma'am, alis na po ako. At saka na siya lumabas at nagpatuloy sa pagpunta sa kantin nila para bumili ng makakain niya. Umupo siya sa may bakanteng mesa at mag-isang kumain doon. Maya-maya pa, dumating naman ang kanyang mga best friend. Hey bestie, okay ka lang? Nag-alalang tanong ng kaibigan sa kanya. Oo, okay lang ako. Bakit? Maangan niyang tanong. Totoo bang napunta kayo sa office kasama ang mga bully na yon? Tanong ng kaibigan. Oo, kainis nga eh. Wala naman akong kasalanan. Tapos hinaharang-harang nila akong tatlo. Pagkukwento niya sa mga nangyari. Buti na lang at wala silang binatbat sa'yo, bestie. Sabay tawa nila. Okay nga eh. Ngayon lang yata sila nakahanap ng katapat nila. Natatawang sabi naman ni Charlotte. Tumigil nga kayo. Baka marinig tayo ng mga teacher at tayo naman ang mapunta sa principal's office. Pagpipigil naman ni Reyes
sa mga kaibigan. Oo nga, buti pa, kumain na nga tayo. Pag-aya ni Hana sa mga kaibigan. At sabay-sabay na nga silang kumain at masayang nagkwekwentuhan. Sa kabilang banda naman, nakauwi na ang binata sa bahay nila. Pagpasok niya sa loob ng bahay, nakasalubong niya naman ang kapatid na masungit. Did you do your part? Malamig nitong tanong. Yes, kuya. Maiksi niyang sagot. Good for you. Magpakitang gilas ka kay dad para makuha mo ang kalahati ng kumpanya. Di ba yun naman ang gusto mo? Nayayamot itong Turan. That's not what you think. Ginawa ko lang ito para may magawa naman ako sa buhay ko. Yun lang ang sagot niya at sa kanya ito tinalikuran. Hey, hindi pa tayo tapos. Sigaw nito. Ngunit hindi na niya ito pinansin pa. Tuloy-tuloy lang siyang umakyat sa pangalawang palapag at pumasok sa kanyang kwarto. Jump? Inis sa Turan ng kapatid. Umalis na rin ito. Sa kabilang banda naman, masayang nag-uusap ang magkakaibigan sa kantin habang kumakain. Besh, alam niyo, yung girl na nakaaway ni Hana, anak pala yun ng may-ari ng mall sa lungsod. Kwento ng kaibigan sa kanila. Talaga? Paano mo naman nalaman, Charlotte? Maanga na tanong ni Reyes. Kasi, napadaan ako sa office kanina at narinig ko na kausap ni Ma'am Principal sa labas ng office yung ma'am ni Caroline at sinabi nito na isa siya sa may-ari ng mall sa lungsod. Kwento nito. Kaya pala, napakabuli ng babaeng yun kasi pinagmamalaki niyang mayaman sila. Walang ganang sabi ni Reyes. Yun nga pero dapat, kahit na mayaman sila, dapat pantay ang turing ng lahat ng teachers sa ating lahat. Hindi naman porket mayaman sila, sila na yung mas priority, di ba? Saad naman ni Charlotte. Oo nga, pero pantay naman ang turing ng mga teachers sa atin Kahit kaninong anak pa yan sila, pinapatawag talaga ang lahat ng parents pag may mali ang mga estudyante. Palatak naman ni Reyes. Huy, bakit natahimik ka ata dyan, Hana? Magkwento ka naman, abot sa nangyari kahapon. Baling ng kaibigan sa kanya. Tama na nga, time na natin. Bukas na lang ako magkwento. Sabay tayo at bitbit niya ng bag. Sa kabilang banda naman, napag-isipan ng ama na magpatawag ng meeting sa presscon at mga kasosyo sa kanilang kumpanya na kasama siya at ang kapatid para ipakilala sa mga kasosyo niya na isa siya sa tagapagmana ng kumpanya. Nag-base na ang binata ng formal na damit at bumagay naman ito sa kakisigan niya. Son, are you ready? Tanong ng ama mula sa labas ng pinto. Yes, Dad. Sagot niya naman sabay labas niya ng pinto. Pagbaba nila ng hagdan, nakaabang na pala ang kapatid sa baba na mukhang nababagot na ito. So, let's go? Malamig nitong tanong. Yes, let's go. Sagot naman ng ama. At saka na sila sabay na lumabas at pumunta sa may luxury car. Ilang minuto rin ang lumipas. Agad naman silang nakarating sa kumpanya nila. Pagbaba nila, nakapaligid ang mga gwardya para bantayan at alalayan sila. Unang lumabas ang kanilang ama. Sumunod naman ang kapatid niya bago siya. Nagsipagkislapan ang mga kamera na kumuha sa kanila ng larawan. Nakangiti lang sila habang nakatingin sa mga kamera. Animoy, walang tensyon na namamagitan sa kanila ng kapatid. Ngunit sobra ang tensyon na nararamdaman ng bawat isa sa kanila ng kapatid. Dahil maipakilala na rin sa madla ang pangalawang anak ni Don George Falcon. Tuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa makapasok sila sa loob ng meeting room. Nakaabang na rin ang mga mass media at ang mga kameraman para sa pagpapakilala sa pangalawang anak ni Don. Thank you so much for having you here today. Paninimula ng kanilang ama. Habang tahimik lang silang dalawa sa tabi ng kanilang ama. Nandito kami para ipakilala sa buong bansa ang tungkol sa isa kong anak. Saad niya habang nakatingin sa mga mass media na nakaabang sa kanyang mga sasabihin.
Don Falcon, totoo bang isa rin ang pangalawa mong anak na magmamana ng kumpanya nyo? Diretsahang tanong ng isang reporter. Tumawa ng bahagya ang matanda at saka tumingin sa mga anak na sa kanyang tabi bago siya magsalita. Hayaan niyo munang ipakilala ko muna ang aking pangalawang anak bago ko sagutin ang tanong niyo. Saad nito, tumango lang ang reporter na nagtanong. Nais kong ipakilala ang aking pangalawang uniko iyo, Greg Falcon. Magilo na pagpapakilala ng ama sa kanya. Ngumiti lang ang binata at saka kumaway ng bahagya. Ang pogi ng pangalawang anak ni Don Falcon, mukhang pwedeng maging artista, bulong ng isang reporter sa kanyang katabi. Lumapit naman sa may microphone ang binata para magpasalamat sa ama dahil sa pagpapakilala sa kanya. Thank you so much. Thank you. Paninimula niya. Thank you, Dad, for introducing me for them. And thank you for all the reporters who are here today. I am so glad to have you here. I know that since then you have not seen me yet. It is because I am studying at New York for business administration. But now, I am so glad that my dad finally introduced me. Thank you so much. Saad niya, sabay yakap niya sa ama. Habang niyayakap niya ang ama, nakita niya ang talim ng titig ng kapatid sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Matapos niyang yumakap sa ama, yumakap naman siya sa kapatid para ipakita sa madla na okay lang sila ng kapatid. Ano, masaya ka na? Dahil mapupunta sa iyo ang kalahati ng kumpanya? Gigil na bulong ng kapatid ito. Ngunit hindi niya ito sinagot at hinayaan na lang itong mayamot. Natapos ang press con, agad naman silang umuwi. Isa na siya sa magmamana ng kumpanya, kaya walang magagawa ang kapatid dahil ang ama na ang nagdesisyon. Habang binabaybay nila ang daan, napatingin ang binata sa labas ng luxury car. Nakita niya ang familiar na dalaga na naglalakad sa tabing daan na mag-isa. Dad, pwede ba akong bumaba? Mauna na po kayong umuwi. Saad niya sa ama. What? Where are you going, Greg? Takang tanong ng ama. May pupuntahan lang akong mahalaga, Dad. Gamitin ko na lang ang isang sasakyan sa likod. Saad niya sa ama. At pinaranan niya ang sasakyan at agad na lumabas. Sumakay siya sa isang sasakyan. Senyorito, saan po tayo? Takang tanong naman ng driver ng mga tauhan ng ama. Paki-U-turn po, Manong. Sagot niya lang. At sumunod naman ang driver. Mga ilang saglit pa, tanaw na ng binata ang dalaga na naglalakad sa daan na mag-isa. Huminto sila sa tabi ng dalaga at kita sa mukha ng dalaga ang pagtataka na may biglang pumara na magarang sasakyan sa kanyang tabi. At bumukas naman agad ang pinto nito at inilabas ang gwapong binata. Hi! Bati niya sa dalaga. Napatingin ang dalaga sa binata at mga tauhang kasama nito. Ho? Ano po ang kailangan mo, sir? Inosenteng tanong niya sa binata. Gusto sana kitang ihatid kung saan ka uuwi. Magilo na sagot ng binata. Nako, wag na po. Malapit lang naman po ang bahay ko. Pagtatanggi niya sa offer ng binata. Okay. Sabayan na lang kita sa paglalakad. Pwede ba yun? Para may kasama ka naman. Saad ng binata. Ha? Baka may magalit po. At saka nakakahiya po sa inyo. Okay lang po talaga ako, sir. Malapit lang po ang bahay namin. Sagot ng dalaga. Kung ganon, para mas madali ka lang makarating, sumakay ka na. Sige na. Kung ayaw mo, sasabayan na lang kita sa paglalakad kahit ayaw mo. Pangungulit niya sa dalaga. At walang nagawa ang dalaga kung hindi ang sumakay sa magarang sasakyan na katabi ang binata. Kahit naiilang man siya ay hinayaan niya na lang
dahil kinukulit siya ng gwapong ito. Ilang minuto pa ang lumipas, inihinto ng driver sa may mamahaling restaurant ang sasakyan at nagtaka siya kung bakit sila huminto doon. Kain muna tayo bago kita ihatid. Saad nito sa dalaga. Nako, dito lang po ako sir. Kayo na lang po ang kumain. Busog pa po ako. Pagtatanggi niya sa offer ng binata. No, kailangan sumama ka. Ikaw yung gusto kong kasama sa pagkain ngayon. Pagpipilit niya sa dalaga. Tumango na lang ang dalaga sa binata dahil alam niyang hindi rin siya titigilan nito. Pumasok na sila sa loob ng mamahaling restaurant. Namangha ang dalaga sa laki at ganda ng pagkakadesenyo ng lugar. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa loob ng ganitong kainan. Napaka-elegante ang dating, lalo na ang pagkakadesenyo nito. Sir, this way. Turo ng waiter sa bakanteng mesa. Have a seat. Pagpapaupo niya sa dalaga. Salamat po. Inosente nitong sagot. What can I do for you, sir? This is the menu. Anong gusto mo, misana? Tanong nito sa kanya. Nagulat siya sa pagkakabanggit ng pangalan niya. Hindi pa naman niya sinasabi dito ang pangalan niya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Maangan niyang tanong sa isip. Are you okay? Pukaw ng binata sa pag-iisip niya. Ha? Kahit ano po? Sagot niya agad. Wala namang kahit na ano dito, misana. Natatawa nitong Turan. Ha? Kung ano po yung orderin, yun na lang rin po ang akin. Sabay pilit ang ngiti niya sa binata dahil nahihiya siya. Okay. Maiksi niyang sagot. I want this and this. Turo niya sa menu. At agad namang umalis ang waiter para kunin ang order nila. Maya-maya pa, may babaeng lumapit sa gawin nila. Hey Greg! Bati ng babaeng napaka-eleganteng tignan at mukhang modelo ito dahil sa taglay na ganda at tangkad nito. Sofia? Takang tanong ng binata. What a small world, Greg. How long have you been here? Tanong niya sa binata. I've been here for 3 years. Sagot niya naman. Tumingin naman sa gawin niya ang dalagang nakikipag-usap sa binata. Who is she? Yaya mo? Pag-iinsulto nitong tanong sa binata. Hey no, she's my friend. Iritang sagot ng binata. Oh, really? Actually, I will spend my vacation here. I want to be my guest this coming Friday. Pag-aaya niya sa binata. I will think about it, Sofia. I am so busy this week. Sorry, Sofia. Sagot ng binata. Okay, but I want to visit you. Just tell to Tito George that I'll be there tomorrow. Saad nito. Fine. Ma'am, sir, this is your order. Magalang na sabi ng waiter. Sabay lapag nito ng mga orders nila. Thank you. Sagot niya naman. Greg, I have to go. See you tomorrow. Malandi nitong sabi. Sabay halik sa pisngi ng binata. Iiwas sana ang binata. Ngunit lumapat na ang labi nito sa pisngi niya. At nakita yun ng dalaga. Ngunit umiwas siya ng tingin para hindi makita ang kalandian ng babae. Sa wakas, umalis na rin ang lintang babae. Sa isip niya, naiinis siya sa ginagawa ng babae. Let's eat. Pagyaya ng binata sa kanya at kumain na nga sila. Matapos silang kumain, inihatid siya ng binata sa kanilang bahay. Maraming salamat po, sir. Pagpapasalamat ang dalaga sa binata. Pwede bang Greg na lang? Masyado kasing formal kung sir. Ha? Ganun po ba? Sige, Greg. Nahiya niyang banggit sa pangalan niya. So paano? I have to go. Pwede bang
ako pumunta dito bukas? Tanong ng binata sa dalaga. Baka magalit si Lola, pagtatanggi niya. Hindi naman siguro. Itatanong ko pa sa... Ngunit hindi natapos ng dalaga ang sasabihin nang may magsalita mula sa may pintuan. Hana, sino ba yung kasama mo? Bakit hindi mo pa siya papasukin? Tanong ng kanyang lola nang makitang may kasama siya. Nako Lola, aalis na po siya. Kaibigan ko lang po siya, Lola, si Greg. Pagpapakilala niya sa kanyang lola. Ganun ba? Pero papasukin mo muna siya dito sa loob at nang magkakape muna siya. Malumanay na pag-aanyaya ng kanyang lola. Bukas na lang po, Lola. Babalik po ako dito. Bakit? Nagmamadali ka ba? Tanong ng kanyang lola. Opo, may lakad pa po kasi ako, Lola. Pwede po bang dumalaw dito bukas? Magilo niyang tanong sa matanda. Aba, oo naman apo. Basta't kaibigan itong apo ko, okay lang sa akin. Turan niya. Sige po Lola, maraming salamat po. Bukas, susunduin ko si Hana. Sabi niya sa matanda. At nagulat ang dalaga sa sinabi nito. Binulungan niya ng bahagya ang binata. Wala ka namang sinabi sa akin kanina na susunduin mo ako, di ba? Mahinang bulong niya sa binata. At natawa naman ito sa kanyang sinabi. Lola, aalis na po siya. Pagtataboy niya sa binata. Sige po Lola, aalis na po ako. Sabay matamis na ngiti ang iginawad niya sa dalaga. Umalis na nga ang binata at naiwan naman sila ng kanyang lola na nakatanaw sa sasakyang paalis. Sa kabilang banda naman, nakauwi na ang binata sa kanilang bahay. Son, sino ba yung babaeng binalikan mo kanina? Tanong ng ama sa kanya habang nakaupo at nakahawak siya ng wine. She's just a friend, Dad. Sagot niya sa ama. Greg, huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakasira ng imahe natin. That girl? Sino ba siya? Bakit mukhang napaka-importante niya sa'yo? Tanong ng ama. Dad, I like her. Prangkang sabi niya sa ama. Greg, stop it. Bago pa lang kita pinakilala sa madla, kaya huwag kang gumawa ng bagay na ikakasira ng pamilya natin. So stop following that girl. Galit na sad ng ama at sabay alis. Nakarinig naman ang kanyang kapatid na nagtatago sa may corner at lihim itong natutuwa sa galit na sinabi ng ama. I have a plan. Bulong niya sa kanyang isipan at saka ito umalis sa kanyang pwesto para pumanhik sa kanyang kwarto. Hello Sofia? Tawag niya sa babaeng alam niyang may lihim na gusto sa kapatid. Yes, Damian. Sagot ng sa kabilang linya. May ipapagawa ko sa iyo. Sabi niya dito. What it is? Maagap na tanong nito. I know that you like Greg. Akitin mo siya, Sofia, at paibigin mo siya. Utos ito sa kanya. Sa anong kondisyon naman? Tanong nito. Pag naging kayo at nagpakasal kayo, mapupunta sa iyo ang ibang mana ni Greg. Sisiguraduhin ko sa iyo yun. Saad nito, sabay ngisi. Gagawin ko. Sagot agad ng babae sa kabilang linya. Sa isang banda naman, nag-aayos na ang dalaga para pumasok sa kanyang eskwelahan. Tumingin muna siya sa salamin at tinitigan ang kanyang simpleng figura sa salamin. Hana! Hana! Tawag ng kanyang lola na nagmumula sa labas ng pinto. Po, andyan na po Lola, sagot niya. Sabay bukas niya ng pinto. Nandyan na ang kaibigan mo. Po? Sino po Lola? Si Charlotte po bala? Tanong niya. Hindi,
Yung kaibigan mo na naghatid sa'yo kagabi? Sagot naman ng kanyang lola. At napaisip siya sa sinabi ng matanda. Ha? Naku, si Greg? Gulat niyang sabi sa isip. Lumabas siya kaagad sa may sala at nakita nga niya ang binata na nakaupo sa may sofa sa may sala. Nandyan ka na pala. Tara, pag-aanyaya ng binata sa dalaga. Ha? Talaga palang tinupad mo yung sinabi mo kagabi? Ngumiti lang ang binata at saka ito tumayo. Lola, alis na po kami. Magalang niyang paalam sa matanda. O sige iho, mag-iingat kayo. Masayang saad ng lola. Umalis na nga sila at sumakay sa kanyang magarang sasakyan. Nakakahiya naman sa'yo, Greg. Sinundo mo pa ako. Kaya ko naman pumunta sa school kahit hindi mo ako sunduin. Mahaba niyang sabi. Nagpatuloy lang ang binata sa pagmamaneho at nakatingin sa daanan. It's okay, Hana. Gusto lang kasi kitang makasama at makausap. Prangkang sabi niya sa dalaga. At natigilan ang dalaga sa sinabi ng binata. Napaisip siya. Baka hindi lang ako yung babaeng ginaganito niya. Hey, are you okay? Maanga na tanong ng binata nang makitang natahimik ang dalaga. Ha? Oo, okay lang ako. Saka siya tumingin dito. Nandito na tayo. Hana, take care. Sabi ng binata. Thank you. Sabay matamis ng ngiti ang iginawad niya sa binata. Lumabas na ang dalaga sa kotse at napatingin sa kanya ang lahat ng mga estudyanteng nakakita ng kanyang pagbabas sa kotse. Ngunit wala siyang pakialam sa mga iisipin ng mga matang mapanghusga. Wow! Nakasakay na sa magarang sasakyan ang hampas lupa. Pag-iinsulto ni Caroline habang pabanggang dumaan sa tabi ng dalaga. Ngunit hindi niya ito pinatulan. Nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad papunta sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan. Nakaupo ang mga ito sa may mesang lagi nilang tinatambayan. Hey! Nandyan na pala ang prinsesa natin! Sabay tawa nila ng pagak. Tumigil nga kayong dalawa dyan. Inis yang sabi sa mga ito. Teka, mukhang napapadalas na ata ang pagkikita niyo ni Mr. Poging yun. Saad ni Reyes. At saka ito tumingin sa kanya ng diretsyo. Wala yun, nagkataon lang no. At saka, friend lang naman kami eh. Sabi niya. Friend? Sabay ng hiyaw ng dalawang kaibigan. Ano ba kayo? Hinaan niyo nga yung boses niyo. Saway niya sa dalawa. Loka ka talaga, Hana. Anong sabi mong friend? As in friend talaga kayo? Tingin ko, hindi friend ang turing sa'yo ng poging yun. May gusto siya sa'yo, besh. Hiyaw naman ni Charlotte, sabay kilig. Hoy, tumigil ka nga dyan, Charlotte. Walang ganun. Paano magkakagusto sa'kin yung ganung kagwapo at kayaman? Lalo na sa tulad ko na mahirap lang. Saad niya sa dalawa. Kung sa bagay, walang pakialam na sabi ni Reyes. O siya, punta na ako sa room ko. Baka late na ako. Pagpapaalam niya sa dalawa. Tayo na nga sa mga room natin. At saka na sila nasipagpunta na sa kanilang mga room. Sa kabilang banda naman, pumasok na ang binata sa kumpanya at itinalaga siya bilang president ng kumpanya. Doon na muna siya nilagay ng kanyang ama. Dalang ama pa rin ang chairman ng kumpanya. Hindi niya pa binigay ang posisyon sa mga anak. Good morning, sir. Bati sa kanya ng mga nakakasalubong na mga staff. Good morning. Ganting bati niya naman sa mga ito. Tuloy-tuloy lang siya sa pagpasok sa kanyang magiging opisina at naghintay na doon ang kanyang kapatid na malamig pa rin ang pagkikitungo sa kanya. Why are you late? Inis nitong sermon sa kanya sa gitna ng kanyang pagpasok sa loob ng kanyang opisina. Hey, what's going on bro? Bakit galit ka? Relax niyang sabi sa nayayamot na kapatid.
Ako pa rin ang mas nakakatanda dito. Kaya ako rin ang may karapatang magsabi sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Giit nito. Narinig ng ama ang sinabi ng panganay na anak sa kapatid nito. Stop it, Damian. Pareho na kayong posisyon ng kapatid mo. Dapat maging patas kayo. Walang mas nakakaangat at walang mas nakakalamang. Did you understand? So dapat gawin niyo ang mga trabahong ibinigay sa inyo at gampanan niyo ito ng maayos. Maautoridad na sabi ng ama. Tumahimik ang buong opisina sa sinabi ng kanilang ama at walang nagawa ang supladong kapatid sa sinabi ng kanilang ama. Damian, pumunta ka na sa opisina mo at gawin mo kung anong binigay kong posisyon para sa'yo. Utos ng ama dito. Yes, Dad. Sagot niya at agad na lumabas ito ng opisina ng kapatid. Hindi pa ako tapos sa'yo, Greg. Inis niyang bulong sa isip at saka na pumunta sa kanyang opisina. Sa kabilang banda naman, naisipan ni Hannah na pumunta sa isang mini mall para bumili ng bracelet na ibibigay niya sa binata bilang thank you gift dahil sa paghatid at pagpapakain sa kanya sa isang mamahaling restaurant. Naglibot-libot muna siya sa loob ng mini mall para maghanap hanggang sa nakakita siya ng mga bracelet na gawa sa indigenous material. Ang ganda ng pagkagawa. Pwede rin siyang lagyan ng pangalan para naisipan niyang bumili ng dalawa. Pinalagyan niya ng pangalan ni Greg ang isa at sa kanya naman ang isa. Naisipan niya itong tawagan para makipagkita at ibigay sa kanya ang thank you gift. Yes, sagot na sa kabilang linya. Greg, pwede po ba tayong magkita kahit saglit lang po? Nahihiya niyang tanong sa binata. Sure, saan? Agad na tanong ng binata. Send ko na lang kung saan tayo magkikita mamaya. Masaya niyang sabi. Okay, sige, maikli nitong sagot. At pinatay na kaagad ng dalaga ang cellphone nito. Agad niya naman siyang nag-text sa binata kung anong lokasyon. Nasa tabi siya ng ilog ngayon kung saan sila unang nagkita. Umupo siya sa may damuhan habang nakatanaw sa napakalinaw na tubig. Mga ilang minuto rin siyang nakaupo at nakatanaw sa tubig na yon bago niya tinignan yung binili niyang bracelet na ibibigay sa binata. Magugustuhan niya kaya ito? Baka ayaw niya? Bulong niya sa kanyang isipan. Hi! Pukaw ng binata sa kanya pag-iisip. Ay, kabayong may tatlong buntot? Gulat niyang turan. Ano ba yan, Greg? Ginulat mo ako? Sabay tayo niya. Sorry. Natatawa nitong Saad. Ang cute mo palang magulat, no? Natatawa niya pa ring sabi. Che, tumigil ka nga. Ang hilig mong manggulat eh. Sabi niya naman. Okay, so, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Saka siya umupo sa may damuhan. Sumunod naman ang dalaga. Umupo siya sa tabi nito. Ano kasi, may gusto sana akong ibigay sa'yo. Nahihiya niyang turan sa bayo ko. Talaga? Ano ba yun? Natutuwa namang tanong ng binata. Nakakahiya? No, walang nakakahiya, okay? Kahit ano pang ibibigay mo, I swear, magugustuhan ko yan. Saan na? Masaya nitong sabi. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang ilabas ang bracelet na binili niya. Pagkakita ng binata, natuwa ito. I love this, tura ng binata. Isuot mo na sa akin. Utos niya sa dalaga at nahiya niya itong isinuot sa kamay ng binata. Kinuha naman ng binata ang isa at sa kanya ito isinuot sa kamay ng dalaga. Hannah, thank you for this beautiful gift. Don't worry, hindi ko ito huhubarin. Sabi niya, sabay lapit niya sa dalaga. Iiwas sana ang dalaga, ngunit agad siya nitong siniilan ng halik. At ito ang unang pagkakataon na maramdaman niya ang unang halik.
Greg? Bulong niya sa pangalan ng binata. Bakit mo ako hinalikan? Bulong niya. Hana, I love you. Sagot ng binata. Ha? Kaso, isa lang akong hamak na mahirap, Greg. Baka hindi ako magugustuhan ng ama mo. Bulong niya. No, ako ang nagmamahal, hindi siya. Kaya wag mong iisipin ang tungkol doon, Hana. Kahit sino ka pa, mahal kita. Saad ng binata at saka siya siniila ng halik. Sa di kalayuan naman, nagtatago ang isang photographer na inutusan ng kanyang kapatid para kunan sila. Walang kamalay-malay ang dalawang nilalang na may nagmamanman sa kanilang dalawa. Umalis agad ang kumuha ng kanilang litrato para pumunta sa nag-utos sa kanya at ibigay ang litratong kinunan. Kumusta? Tanong ng lalaking nakahawak ng kopeta habang nakatalikod sa gawin ng photographer. Boss, nakunan ko na po sila. Nandito na po ang mga larawang nakunan ko po. Sagot nito mula sa likuran ng binatang nag-utos. Pakilagay lang dyan. Sabay tungga niya ng alak sa kopeta at saka siya humarap para tignan ang mga larawan. Tinignan niya ito isa-isa. Napatingin siya sa dalagang kasama ng kapatid. She's pretty and simple. Siya pala ang babaeng kinababaliwan mo ngayon, Greg. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong ilalayo ka ni Dad sa babaeng yan. At hindi ka magiging masaya hanggat hindi mo ibabalik sa akin ang inagaw mo para sa akin. Hindi ako titigil. Galit niyang bulong sa utak. Sa kabilang banda naman, nakauwi na ang binata sa kanilang bahay. Pagpasok niya pa lang sa loob ng bahay, agad siyang pinatawag ng ama sa kanyang kwarto. Yes, Dad. Maangan niyang tanong sa ama. Who's this girl, Greg? Galit na tanong ng ama. Sabay pabagsak na inilagay ang larawan nila ng dalaga sa desk nito. Nagulat ang binata sa nakita. Mukha nilang dalawa ng dalaga ang nasa larawan. Sinong may gawa nito? Tanong ng binata sa isip niya. Explain it to me. Who is she? Galit na tanong ng ama. Dad, I love her. Ang tangi niyang naisagot sa ama. What's wrong with you, Greg? Nahihibang ka na ba? Sofia is better than this girl. Kalimutan mo na ang babaeng yun, Greg. Galit na saad ng ama. No, sagot niya sabay labas niya ng kwarto ng ama. Greg, come back here. Hindi pa tayo tapos. Sigaw ng ama. Ngunit hindi ito pinakinggan ng binata. Tuloy-tuloy siya hanggang sa may parking lot at sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito palayo. Mabilis na pinatakbo ng binata ang kanyang sasakyan at hindi niya namalayan may makasalubong pala siya ng isang malaking truck at nawalan siya ng preno at bumangga siya sa truck na kasalubong at agad na dumilim ang kanyang paligid at nawalan ng malay. Agad naman siyang niresponde ng mga pulis at dinala agad siya sa isang paggamutan. Nalaman ng dalaga ang nangyari at agad siyang pumunta sa hospital. Ngunit hindi siya basta-basta makakalapit sa binata dahil marami itong bantay at dinala agad sa operating room ang binata dahil sa laki ng tinamong sugat sa ulo at katawan nito. Greg, tangi niya nalang bulong habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Don't worry, magiging okay rin siya. Saad ang barito ng boses na nagmumula sa kanyang likuran. Napatingin siya sa nagsalita. May katangkaran nito na may maamong mukha. Kahawig ito ng binata. Pareho silang matangkad at may maamong mukha at mapulang labi. Sino ka? Maangan niyang tanong sa lalaking nagsalita. I'm Damian and you are Hana, right? Sabay balay niya ng tingin sa kanya. Opo, paano mo nalaman ang pangalan ko? Takang tanong ng dalaga sa binata. Ikinukwento ka kasi sa akin ng kapatid ko. Pagsisinungaling niya sa dalaga. Si Greg? Tanong niya. Kapatid mo si Greg? Hindi na siya nagtaka
dahil magkahawig naman sila ng binata. Yes, nakakabatang kapatid ko siya. Saad dito. Kamusta na siya? Malungkot niyang tanong sa kapatid ng binata. Nasa operating room siya ngayon. Mukhang malaki ang maging pinsala ng pagkakabangga niya sa truck. Malamig nitong sabi. Naku, Diyos ko, buhayin mo po siya. Sabay iyak niya na sabi. Don't worry, everything will be alright. Saad nito, sabay haplos nito sa buhok niya. Please lang po, pakiusap, bantayan mo po siya ng mabuti. Huwag mo po siyang pababayaan para sa akin, Damian. Sabi niya sa binata, sabay talikod para umalis. Yes, ang tangi lang nitong sagot. Nagtaka ang dalaga dahil wala man lang itong reaksyon sa nangyari sa kanyang kapatid. Bakit ganun ang reaksyon niya? Bakit mukhang hindi siya apektado sa nangyari sa kanyang kapatid? Pagtatakang tanong ng dalaga sa kanyang isipan. At lumayo na rin siya sa lugar na yon. Lumipas ang 2 buwan. Dahan-dang iminulat ng binata ang kanyang mga mata at napatingin siya sa buong kwarto. Wala kang ibang makikita kundi ang mga puting tela na nakakabit sa bintana at puting dingding at may babaeng nakahawak sa kanyang kamay. Napatingin siya sa babaeng nakayuko sa may kama habang hawak ang kanyang kamay. Iginalaw niya ang kanyang kamay para magising ito at naalimpungatan naman agad ang babae. Napatingin ito sa kanya at agad itong tumayo at tumawag ng doktor at nurse. Greg, gising ka na, kunwaring sabi ng babaeng sabay iyak. Tito, gising na si Greg. Masaya nitong sabi sa matandang papasok sa loob ng kwarto. Naguguluhan ang binata sa nangyayari. Hindi niya kilala ang mga taong naroon. Kumunot ang kanyang noo dahil hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Inalis ng mga doktor ang nakakabit na tubo sa kanyang bunganga at chinecheck ng mga ito ang lahat ng vital sign niya. Nananatiling normal ang lahat. Sino kayo? Takang tanong niya sa mga ito. Nagulat ang lahat sa tanong niya. Napatingin ang lahat sa kanya. Greg, don't you remember us? I am Sofia, and this is your dad, sabi ng dalaga. Pinilit alalahanin ng binata ang lahat, ngunit biglang kumirot ang kanyang ulo. Oh, ang sakit ng ulo ko. Sabay hawak niya sa ulong sumasakit. Sir, wag mo pong piliting mag-isip kung wala kang maisip, sabi ng doktor sa kanya. Tumango na muna siya. Dok, anong nangyari sa anak ko? Tanong ng ama nito sa doktor. Nagkaroon po siya ng pansamantalang amnesia, sir. Babalik rin po, pero mukhang matatagalan pa. It takes a years, sabi ng doktor. At nagulat ang ama sa sinabi ng doktor. Okay, Dok. Tangi niya na lang sagot. At lumabas na ang doktor at naiwan sila sa loob. Sa labas ng pinto ay rinig lahat ni Damian ang sinabi ng doktor. Siguradong mapapasa kanya muna ang kumpanya. Napangiti siya ng bahagya, sabay alis. Sa kabilang banda naman, isinusulat ng dalaga ang mga araw na hindi sila nagkita ng binata. Nais niya itong puntahan sa ospital, ngunit baka may nagbabantay sa binata. Kaya pinili na lang niyang huwag pumunta at tiniis ang mga araw na nangungulila siya sa binata. Nagpatuloy na lang siya sa kanyang pag-aaral. Paglabas niya sa bahay nila para pumunta sa school niya, nabungaran niya isang matanda na nakatayo ito sa labas ng magarang sasakyan nito. Ano po ang kailangan nila? Maangan niyang tanong sa matanda. Ikaw ba si Hana Dalimbang? Tanong niya. Opo, bakit po? Magalang niyang tanong. Gusto kitang makausap. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito. Ha? Opo, pwede naman po. Sabay ngumiti siya ng pilit. Tuloy po kayo. Sa kanya inuluwang
ang bukas niya ng pinto. At tumuloy naman ang matanda sa loob ng bahay nila. "Maupo po kayo," magalang niyang sabi. "Hana apo, ano ba yan?" Takang tanong ng lola niya mula sa kusina. "La, may bisita po tayo," sagot niya. "Sino naman apo? Si Greg ba?" Magilitong tanong. Hindi po," sagot niya. Pumunta na nga ito sa may sala. "Magandang araw po sa inyo," bati ng matanda. "Sino ba siya, apo?" Maanga na tanong ng lola. "Ako po si George Falcon. Anak ko si Greg Falcon. Naparito ako dahil may mahalaga tayong pag-uusapan." Paninimula nito. Umupo na rin silang maglola sa may kalapit na upuan. "Ano bang pag-uusapan natin, Mr. Falcon?" Tanong ng kanyang lola. "Nais ko sanang si Hana ang makausap ko tungkol dito," sabi niya. "Ano po yun, Don Falcon?" Magalang niyang tanong. "Nais ko sanang bigyan ng pangkabuhayan at perang magagamit nyo sa mga bagay na nais nyo." Saad nito. "Ano pong ibig niyong sabihin, Don Falcon?" Maanga na tanong ng dalaga. "Kapalit ng 2 milyon. Layuan mo ang anak ko at lumayo kayo dito ng lola mo at kahit kailan huwag ka nang magpapakita pa sa anak ko." Saad nito. Nabigla siya sa sinabi ng matanda at biglang kumirot ang puso niya sa sakit at dahang-dahang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. "Hindi po kami mukhang pera. Kahit kailan, hindi kayang bayaran ng salapi ang pagmamahal na ibinigay ko sa anak ninyo. Minahal ko ang anak niyo, hindi dahil sa pera. Minahal ko siya dahil yun ang nararamdaman ko. Umalis na po kayo." Galit niyang saad sa matanda. "Kahit kailan, hindi magiging kayo ng anak ko dahil ikakasal na siya. So stop being stupid." At saka na ito tumayo. Napahagulgol ng iyak ang dalaga sa sakit na nadarama. "Masyado kang nakakainsulto, Mr. Falcon. Sa'yo na ang pera mo dahil mabubuhay kami ng apo ko kahit wala yung pera mo." Sigaw ng kanyang lola. Umalis kaagad ang Don at hindi na ito nakipagtalo pa. Sa kabilang banda naman, nakauwi na sa kanilang bahay ang binata na kasama ang babaeng nagpapanggap na girlfriend niya. "Babe, hintayin mo ako." Sabay pulupot ito sa kanyang braso. Hinayaan lang ito ng binata kahit na parang naiilang siya. "Babe, malapit na ang araw ng kasal natin. Ang gusto ko, magiging garden wedding sana," palatak ng babae. Ngunit hindi ito pinansin ng binata. "Babe naman makinig ka naman," paglalambing niya. "Please, Sofia, I need to rest," sabi niya. "Babe naman Sige na nga." Hindi nangulit pa ang babae. "Thank you," at agad na siyang pumasok sa kanyang kwarto. Nahiga siya sa kanyang kama at nag-isip. Ngunit sa tuwing nag-iisip siya, kumikirot ang ulo niya. "What's wrong with me? Bakit hindi ko pa rin maalala ang lahat?" Bulong niya sa kanyang isip. Napatingin siya sa kanyang mga gamit sa may drawer. Baka kung may makita siyang bagay na makapaalala sa lahat. Naghalungkat siya at napatingin siya sa isang bracelet na nakapatong sa may mga rilong ginagamit niya. Hinawakan niya ito at binasa ang nakasulat sa bracelet na yon. "Hana? Who is she? Paano napunta sa akin ang gamit na ito?" Takang tanong niya sa isipan niya. May figura ng isang babayang nakangiti sa kanya ang pumasok sa kanyang isipan. Ngunit hindi niya ito masyadong maaninag at bigla na namang sumasakit ang ulo niya sa tuwing nag-iisip siya. "Oh, ang sakit!" At napahiga siya sa kanyang kama habang hawak ang bracelet. Nakatulugan niya ang sakit. "Greg, mahal na mahal kita," saad ng babaeng nakayakap sa kanya. Napatingin siya sa mukha ng babaeng nagsasalita. Ngunit
hindi niya ito maaninag. Nakita niyang ngumiti ang babae habang papalayo sa kanya. Sandali! Wag! Wag! Sigaw niya, sabay balikwas niya ng bangon. Panaginip lang pala ang lahat. What's wrong with you, babe? Tanong ng babaeng katabi. Napatingin dito ang binata. Ngunit hindi ito yung babaeng nakita niya sa panaginip. Mukhang naramdaman niyang mahal niya ang babaeng iyon. Who is she? Maangan niyang tanong sa isip. Babe, are you okay? Tanong ng babae. Ngunit hindi niya ito pinansin at agad siyang lumabas sa kwarto para pumunta sa kusina at kumuha ng inumin. Hi bro, how are you? Tanong ng kapatid habang papalapit sa kinaroroonan niya. I'm fine, maiksi niyang sagot. Hindi niya nagustuhan ang presensya ng kapatid dahil parang kakaiba ito. May mga naalala ka na ba bro? Tanong nito. Wala pa. Ano bang meron sa buhay ko noon? Tanong niya sa kapatid. Well, masyadong matigas ang ulo mo at hindi ka nakikinig kay dad. Pagsisinungaling niyang sabi. Sino ba si Hana? Bigla niyang tanong sa kapatid. At bigla itong namutla pagkatanong niya sa pangalan na iyon. Ha? Hana? She's just my friend. Paano mo nalaman yun? Takang tanong nito. I just saw some bracelet at my watch's organizer. Nakasulat kasi sa bracelet na yun, Hana ang nakalagay. Sagot niya dito. Nakalimutan ko kasi nung inayos ko yung mga gamit mo doon sa loob. Saan na yung bracelet? Tanong ng kapatid. Nasa organizer ko. It's beautiful. Gusto ko yung pagkakagawa ng bracelet. Bigla niyang sabi. At kinabahan ng kapatid sa kanyang sinabi. No, hindi niya pwedeng malaman na girlfriend niya si Hana. No, baka bigla niyang maalala ang lahat. Sigaw ng utak niya. Pwede ko bang makuha yung bracelet bro? Tanong niya sa kapatid. Sure, sagot niya naman. Ngunit parang nag-alinlangan siyang ibigay ang bracelet para kasing kumukonekta ang bracelet na yun sa kanyang past life. Bro, pwede bang bukas ko na lang ibigay yung bracelet? Sabi niya. Nabalisa ang kapatid pagkasabi niyang bukas pa ibibigay ang bracelet. Okay, sige. Wala siyang nagawa dahil baka makahalata ito kaya hinayaan na muna niya. Okay bro, I have to go. At agad naman siyang umalis dito at pumunta na sa kanyang kwarto. Sa kabilang banda naman, matapos ang second semester ay naisipan muna ni Hana na magtrabaho sa isang restaurant para makatulong sa kanyang lola. Hana, may customer. Tawag sa kanya ng kasama. At lumapit naman siya kaagad sa customer, dala ang maliit na papel at ballpen para doon isulat ang orderin nila. What can I do for you, ma'am? Tanong niya sa babaeng nakasuot ng maiksing dress na halos luwa na ang kaluluwa nito sa damit. Mamaya na, water na muna, may hinihintay pa kasi ako. Mahinhin nitong sagot at wala siyang nagawa kung hindi ang kumuha ng tubig at ibinigay ito sa babae. Paglagay niya ng baso ng tubig sa mesa, agad na tumayo ang babae. Babe, dito tayo, sabi nito sa lalaking papalapit sa kanila. Okay, it's so nice here. Palatak ng lalaki at nagulat ang dalaga sa lalaking nagsalita sa likuran niya. Narinig niyang boses ito ng lalaking mahal niya. Lumingon siya ng dahan-dahan sa likuran niya at nagtama ang kanilang paningin ng binata. Mahigit 1 taon na ang nakalipas simula noong maaksidente ang lalaking mahal niya. Kahit minsan ay hindi na niya ito nakita pang muli. Biglang kumirot ang puso niya nang makita ang lalaking mahal na may babaeng kasama. Nagtaka ang lalaki sa reaksyon ng babaeng waitress. Tumitig siya sa dalaga at biglang nag-flashback ang lahat sa isip niya nang makitang ngumiti ito ng pilit. Ano po ang orderin niyo po?
Tanong nito sabay yuko. Babe, what do you think? Tanong ng babae sa kanya. Ngunit nanatiling nakatitig ang binata sa dalaga at bumalik ang lahat sa kanyang alaala. Greg? Bulong niya sa pangalan ng binata. Bakit mo ako hinalikan? Bulong niya. Hana, I love you. Sagot ang binata. Ha? Kaso, isa lang akong hamak na mahirap, Greg. Baka hindi ako magugustuhan ng ama mo. Bulong niya. No, ako ang nagmamahal, hindi siya. Kaya wag mong iisipin ang tungkol doon, Hana. Kahit sino ka pa, mahal kita. Saad ng binata at saka siya siniila ng halik. Babe, ano ba? Bakit ka nakatitig sa kanya? Inis na sabi ng babae at napukaw ang binata sa kanyang pag-iisip. Huh? You can choose what you want? Sagot niya. Okay. At nag-order na nga ito sa dalaga. Isinulat niya naman ang lahat ng in-order ng babae. Mga ilang sandali lang, nilapag na niya ang mga orders nila at agad na siyang umalis para umiwas sa mga titig ng binata. Lihim siyang pumunta sa comfort room at doon ibinuhos ang sakit na nararamdaman. Tumingin siya sa salamin. Mukhang may mahal na siyang iba. Mas bagay sila dahil maganda at mayaman ang kasama niya. Bulong niya sa isip. Pinunasan niya ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi at saka siya nag-ayos muna ng sarili bago lumabas. Hana, saan ka ba nagpunta? Kanina ka pa hinihintay ng customer natin, sabi ng kaibigan sa kanya. Ha? Ganun ba? Pwede bang ikaw na muna? Iba kasi ang pakiramdam ko, kunwaring sabi niya sa kasamahan. Ha? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Maangan na tanong nito. Wala, iba lang ang pakiramdam ko. Okay, sige, ako na ang bahala sa kanila. At agad naman siyang umalis at dumaan sa likod ng pinagtatrabahuan niya. Naglakad lang siya dahil malapit lang naman ang nilipatan nilang bahay sa kanyang pinagtatrabahuan niya. Nakarating siya kaagad sa kanilang bahay at nagtaka ang lola niya dahil napaaga yata siya. Oo apo, bakit napaaga ka yata? Tanong nito. Wala lola, iba kasi pakiramdam ko. Saad niya sa lola. Bakit? Ano bang masakit sa iyo, Hana? Tanong ng kanyang lola. Lola, kailangan ko lang magpahinga. Sabi niya, sabay pasok kaagad sa kwarto niya. Nahiga siya sa kanyang kama at hinawakan ang bracelet na binili niya noong araw na hinalikan siya at minahal niya ng sobra ang binata. Greg, mahal pa rin kita. Kahit 1 taon nang lumipas, simula noong araw na pinagsabihan ako ng ama mo na layuan kita. Greg, bakit ganun? Ang bilis mo lang akong kinalimutan at ipinagpalit. Tanong niya sa sarili habang umiiyak. Hindi niya mapigilang umiyak at maalala ang mga araw na magkasama sila ng binata. At nakatulugan na niya ang pag-iisip. Sa kabilang banda naman, hindi pinahalata ng binata na naalala na niya ang lahat para manmanan ang lahat ng kilos ng kapatid dahil alam niya ang kapatid ang may gawa ng kanyang pagkakadisgrasya dahil nawalan siya ng preno habang sakay siya ng kanyang kotse. Greg, I need to talk to you. Tawag ng ama sa kanya. Yes, Dad. Sabay sunod niya sa kwarto ng ama. Pagkapasok nila ng kwarto, agad isinara ng binata ang pinto at naupo sa may upuan. Iho, malapit ang araw ng kasal niyo ni Sofia. Dapat maghanda na kayo at pag-isipan na ninyo kung anong mga dapat ninyong gawin. Saad ng ama. Dad, masyado pang maaga para dyan. Sagot ng binata. No, kailangan ko na ng apo Greg dahil matanda na ako. Sabi niya na naman. Dad, I have to go dahil may gagawin pa ako. Paalam niya sa ama.
hindi pa tayo tapos. Ngunit hindi na niya pinakinggan pa ang ama. Dahil tuloy-tuloy lang siya sa paglabas. Dumiretso muna siya sa monitor area para tignan kung sino ang may gawa ng pagkakawalan niya ng preno. Naalala niya pa ang araw na yon, kaya tinignan niya ito. Nakita niyang dinilit ang isang file. Alam niyang nasa loob lang ng bahay ang may pakana ng lahat. Umalis na siya kaagad sa monitoring area. Nasa opisina pa ang kapatid at may pinuntahan rin ang kanyang fiancé. Kaya naisipan niyang pumunta sa kwarto ng kapatid. Baka sakaling may makita siyang katibayan laban sa kanyang kapatid. Tinignan niya ang lahat ng drawer nito, ngunit wala siyang makita. Ngunit biglang naagaw ng kanyang atensyon ang isang cellphone ng kapatid na wari ay ginagamit niya lang ito sa ibang bagay. Hindi siya nahirapan sa pag-open dahil wala namang inilagay na password, kaya dali-dali niyang hinalungkat ang lahat ng laman ng cellphone. Pumunta muna siya sa message nito at hindi siya nagkamali dahil nandun ang lahat na pagpapatunay na ang kapatid ang may gawa ng lahat. Nakita niyang kasabwat ang babaeng nagpanggap na girlfriend niya. Kinuha niya ang cellphone at itinago ito. Paglabas niya sa pinto ng kwarto ng kapatid, agad siyang pumasok sa kanyang kwarto. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina niya at nagulat ang lahat nang magpakita siya sa lahat. "Good morning, sir." Bati ng mga nadadaanan niya. "Good morning." Formal niyang sagot. Tuloy-tuloy siya sa kanyang opisina. Pero bago pa man siya makapasok, agad na sumalubong ang kapatid sa kanya. "What are you doing here?" Takang tanong ng kapatid sa kanya. "Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta dito?" Formal niyang tanong sa kapatid. "Di ba hindi ka pa okay? At hindi ka pa magaling? Kailangan mo pang magpahinga." Kunwaring biglang concern niyang sabi. "I'm okay now, kuya. At unti-unti ko nang naalala ang lahat." Sagot niya. At biglang lumaki ang mga mata ng kapatid dahil sa tunuran niya. "No." Maikli nitong sabi at sabay alis. Natawa siya sa reaksyon ng kapatid. Sa kabilang banda naman ay iniligpit ng dalaga ang mga plato na kinainan ng mga customer nila at sa kanya ito dinala sa may hugasan. Maya-maya pa, tinawag na naman siya ng kasama. "Hana, may customer." Tawag nito. "Okay." At sabay kuha niya ng maliit na papel at ballpen para doon isulat ang mga orders ng customer. Lumapit siya sa lalaking nakatalikod mula sa kanya. Pagkalapit niya, yumuko siya kaagad at nagtanong. "Ano pong orderin mo, sir?" Tanong niya nang walang tingin-tingin sa customer. "Pwede bang ikaw na lang?" Tanong nito. "Nako, sir, mapagbiro ka pala. Hindi naman po ako pagkain." Natatawa niyang sad, sabay tingin sa customer. At unti-unti naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita si Greg ang nagsalita. "Hana, I remember everything." Saad niya sa dalaga. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng dalaga at saka siya umalis. "Wait!" Sabay habol niya sa dalaga. "We need to talk." At sa kanya hinila ang dalaga sa kamay. "Greg, ano ba? Bitawan mo nga ako." Sabay piglas niya sa pagkakahawak ng binata. "No, hindi kita bibitawan hanggat hindi ka makikipag-usap sa akin." "Greg, wala na tayong pag-uusapan pa dahil ikakasal ka na, di ba?" Galit niyang sabi. "No, hindi mangyayari yun, Hana, dahil ikaw ang mahal ko." Pagkarinig ng mga katagang yun ay agad namang natigilan ang dalaga. "Hana, please, sumama ka sa akin. Marami tayong dapat na pag-uusapan pa." At saka siya nito iginaya sa kanyang kotse. Lumipas ang ilang minuto, narating nila ang ilog kung saan una silang nagkita. "Nandito na tayo," sabi ng binata. At agad naman silang bumaba
Umupo sila sa may tabing ilog. Hana, namiss kita at itong lugar na ito kung saan dito kita unang nakita. Kwento ng binata, sabay yakap niya sa dalaga. Greg, sobrang namiss rin kita. Ayoko na mawala ka sa akin, Greg. Ayokong iwan mo naman ako. Sabay agos ng luha sa kanyang pisngi. No, Hana. I promise na hindi kita iiwan kahit kailan at ikaw lang ang babaeng mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Sabay halik niya sa dalaga. Natigilan sila sa paghalik na may biglang sumigaw. Greg, how dare you? Sigaw nito. Napatingin sila sa babaeng sumigaw at napatayo sila. What are you doing here, Sofia? Galit na tanong ng binata. How dare you? Bakit kasama mo ang babaeng yan? Galit na tanong nito. Stop it, Sofia. Alam mo na hindi ikaw ang mahal ko. At kahit kailan, hindi naging tayo. Nilinlang niyo ako habang wala akong maalala. Sigaw niya sa babae. At nagulat ang babae sa mga sinabi niya at umiyak ito. No! No! May naalala ka na? Hindi! Hindi mo mababawi pa na ikakasal na tayo. Sigaw niya sa binata. No, Sofia. Hindi matutuloy ang binabalak yung kasal ng kuya ko. Di ba kayo namang dalawa ang may pakanan ng lahat? Saad ng binata. Hindi na umimik pa ang babae at inlabas ang baril nito at ipinutok sa gawin ng dalaga. No! Sigaw niya. Hana? Sigaw ng binata nang makitang natamaan ng dalaga sa may abaga nito at nataranta ang babaeng bumaril at nabitawan ang baril at tumakbo papunta sa kanyang kotse. Agad na ipinunta ng binata sa hospital ang dalaga at tumawag siya kaagad ng pulis para huliin ang babaeng bumaril sa dalaga. Nadala niya kaagad sa pagamutan ang dalaga at ipinunta kaagad ito sa ER. Lumipas ang ilang oras, inilipat na nila kaagad ang dalaga sa ward. Hindi naman naging masama ang tama ng dalaga dahil sa abaga niya tama ang bala. Umalis na muna ang binata para asikasuhin ang lahat na pangyayari. Nahuli na ng pulis ang babae at inamin na niya ang krimeng nagawa at pinuntahan ito ng binata. Sinong may utos sa'yo at saan mo nakuha ang baril na yon? Tanong ng pulis sa babae at sinabi niya ang lahat. Nakasangkot ang kapatid ni Greg na si Damian. Kaya hinanap kaagad ng pulis ang binata. Dumating sa bahay ang binata at ang ama. What is the meaning of this? Tanong ng kapatid nang makitang maraming pulis ang nakaabang sa kanya. Sir, you are under arrest. Pwede kang kumuha ng sarili mong attorney para sa kasong isasampa sa iyo. At ibinigay ang papel sa kanya. Sabay dala sa kanya ng mga pulis. Dad, help me. I don't have done anything wrong. Sabi niya sa ama. Dad, hayaan na natin ang husgado ang humusga sa kanya. Saad naman ang binata sa ama. No, Greg. You cannot do this too. I am your elder brother. How could you? Ngunit dinala na kaagad siya ng mga pulis. At naiwan naman sila ng ama habang nakatingin sa kapatid na isinakay sa police car. Dad, you know everything. Sabi niya sa ama. Don't worry, son. Mas nakakabuti na yun sa kapatid mo para hindi niya na magawa ulit sa'yo ang ginawa niya noon. Sagot ng ama. At saka ito umalis. Bumalik naman ang binata sa hospital kung saan ang dalaga. Pagpasok niya sa loob ng kwarto ng dalaga, nakita niya ang lola nito. Iho, nandyan ka na pala. Saad ng lola nito. Ngumiti naman ang binata, sabay lapit at kinuha ang palad ng matanda sa kanagmano bilang paggalang. Kawaan ka ng Diyos, Apo. Bigkas ng matanda. Masaya namang lumapit ang binata sa dalaga at hinalikan nito ng mapilis.
Kamusta ng pakiramdam mo, mahal ko? Malambing na tanong ng binata sa dalaga. Okay lang ako, sagot niya. Teka, at lalabas muna ako mga apo. Paalam niya sa mga ito. Saan ka po, Lola? Tanong ng binata. Sa labas lang ako at magpapahangin lang saglit. Sagot niya naman at lumabas na siya ng kwarto. Naiwan namang napapangiti ang dalawa dahil sa sobrang saya. Lumipas ang isang buwan. Nais ng binata na dalhin sa harap ng kanyang ama ang girlfriend para legal niya itong ipakilala sa ama. Mahal, bakit ang lamig ng mga kamay mo? Tanong ng binata sa dalaga. Mahal, kinakabahan kasi ako. Baka kasi ayaw sa akin ng dad mo. Kinakabahang turan niya. Natawa naman ang pagak ang binata. Mahal, don't worry. Magiging okay ang lahat at matatanggap ka ni dad dahil gustong-gusto na niya ng apo. Natatawa niyang sabi. Ano? Sira ka ba? Apo ka agad? Gulat niyang sabi sa binata. Natawa lang ang binata sa naging reaksyon niya. Lumipas ang ilang minuto at dumating na sila sa bahay ng binata. Kinakabahang bumaba ng sasakyan ang dalaga. Mahal, okay lang, trust me. Saad niya dito, sabay hawak niya sa kamay ng girlfriend. Tango lang ang naisagot ng dalaga sa binata at magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng bahay. Hi Dad! Bati ng binata sa ama mula sa pagkakaupo nito sa may teres. Dad, kasama ko si Hana. Sabay lapit nila sa ama. Kinuha naman ng dalaga ang kamay ng Don at nagmano ito. Napatingin naman ang Don sa dalaga. Kaawan ka ng Diyos anak, ang turan niya at nagulat ang dalaga sa sinabi nito. Hana, patawarin mo ako sa naging asal ko sa iyo noon at pinatunayan mong mahal mo nga ang anak ko. Mahinahong sabi nito. Wala na po yun, patawarin niyo rin po ako kung ano man yung mga maling nasabi ko sa inyo. Paghingi niya rin ng kapatawaran. No, wala kang dapat na ihingi ng tawad, iha, dahil ako ang may mali. Ang mahalaga ngayon ay mabibigyan niyo na ako ng apo. Saad nito. At natawa sila sa sinabi ng Don. Masaya silang nagkwekwentuhan at puno ng kasiyahan ang kanilang bahay dahil sa mga tawanan at sayang nadarama ng bawat isa. Lumipas ang ilang buwan, ikinasal sila at masaya nagmamahalan ang dalawang nilalang. Walang humpay na kaligayahan ang nadarama ng dalawang nag-iibigan. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Greg at Hana. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.